Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Eto, may pag-uusapan na naman tayo mga kabayan. Etong si Tariela, meron tong mga padali, no? At tinitira niya ang ating vice presidente, pati si PRRD mga kabayan. Isipin ninyo yan para lang maging mabango ng mabango kay Bungit, no? Ay ganito ang mga pinagsasabi niya. Yan yung ating mga pag-uusapan mga kabayan at bibigyan natin ng reaksyon. At syempre, yung mga sinabi ni Atty. Harry Roque at pagpapaliwanag kung ano magiging epekto patungkol diyan sa nangyaring pag-sanction sa apat na judges ng ICC mga kabayan. Yan yung ating mga pag-uusapan. At syempre, sa mga bagong subscribers natin mga kabayan, maraming salamat. Sa mga hindi pa yan, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe at syempre, i-bell all ninyo na sa ganun ay ma-notify kayo mga kabayan. Pag may mga bago tayong upload, o pakinggan muna natin na rin sinasabi na rin ng balita ng Billionaires TV mga kabayan. Bilyonaryo pala. Isido si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela na kakayanin ni VP Sara Duterte na maging Pangulo ng bansa, lalo na sa pagdating ng usapin ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Parang ang balita na to mga kabayan ni Sala. Isipin ninyo sabi ni Tariela daw, no, headlines to mga kabayan. Yung unang pagbukas pa lang nito sinasabing hindi kaya, no, ng ating vice presidente na maging pangulo, no. Ituloy natin mga kabayan. Dapat daw ang susunod na pinuno ay susunod sa yapak ni PBBM sa paglaban sa panggigipit ng China. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Ang Pangulo ng 2028 is not somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea at sasabihin uling walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera at mangangakong magje-jet ski. No? We have to make sure na ang mananalong presidente by 2028 is somebody who's going to pick up what President Bongbong Marcos has started. Sip-sip mga kabayan ni si Tariela. Pakitang-pakita mga kabayan na sip-sip. Isipin ninyo yung sinasabing magje-jet ski na pagpapaliwanag ni PRRD doon, tinan nyo, paano nila pick upin, no? Paano nila ipaliwanag sa mga Pilipino na ang dating, no? Parang si PRRD ay nagyabang lang, no? Yan yung pinakikita dito ni Tariela, na which is mga kabayan, ang sinabi doon ni PRRD, magje-jet ski siya pagka hindi pumayag doon sa pag-uusapan, itong mga Chinese, na pabalikin yung ating mga kapwa Pilipinong mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Yun ang sinabi. Pero anong naging resulta mga kabayan? Malaya nakapangisda yung ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Kung maaalala ninyo, nung naging Pangulo si Bungit mga kabayan at ito namuno si Tariela, anong nangyari? Hinaras na hinaras. Hinaras na hinaras. Tapos gusto pa nito na maging susunod na Pangulo ay katulad ng pamumuno ni Bungit. Nako mga kabayan, pagkakatulad ulit ni Bungit ang susunod na Pangulo, kamusta na ang Pilipinas? Sa palagay ninyo mga kabayan, na rin sinasabi na rin na Tariela, ano sa palagay ninyo mga kabayan? Siyempre, open naman yung comment section natin. Mag-comment kayo diyan. At isa pang hindi ko mga kabayan nagustuhan, no? Yung pagpapatawag nila kay Kaado, no? Paglinawan dyan sa Congress. Kasi unang-una, pumunta yung tao dyan in good faith, no? Para mag-explain bakit niya natawag na stupid, no? Yung mga desisyon nitong mga pinagpapaliwanag na to ni Tariela. Hindi nila binigyan ng pagkakataon mga kabayan, 'di ba? Pinuputol nila, sinisigaw-sigawan nila, tinatakot-takot nila. Mga kabayan, matanda na 'yon, matanda na. Siyempre, nakita nyo naman, 'di ba? Si Kaado, talagang medyo maedad na mga kabayan, pero kita nyo kung paano tinrato ng mga crooks dyan sa Congress. At isa na to si Tariela. Ayaw kasi nilang makinig mga kabayan doon sa magiging explanation kung bakit natawag ni Kaado na stupid. Kasi alam nila sa sarili nila na mapapahiya sila mga kabayan. Oo nga pala, maalala ko, no? Sa mga nakakilala mga kabayan kay Spencer, no? Yan, kay Kuya Spencer, Lacalle, mga kabayan, sa mga nakapanood sa kanyang channel. So ilalagay ko yung link ng kanyang channel dyan mga kabayan. Nagurgur yung kanyang channel. Kawawa naman si Kuya Spencer. I-subscribe nyo mga kabayan at ayos din yun na dumali. At yun mga kabayan ay kaibigan na natin matagal, no? Si Buster, si Tol Buster, si Tol Jojo, yan mga kaibigan natin yan mga kabayan. Suportahan nyo yung channel niya. Ilalagay ko yung link dyan sa kanyang, sa ating comment section mga kabayan. O tuloy natin na sinasabi na rin ni Tariela. Sa usapin ng West Philippine Sea, tameme kung ilarawan ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela si Vice President Sara Duterte at ang ama nitong si FPRRD, huwag umanong tularan ang hindi pagtugon sa incursions ng Chinese Coast Guard. For the record, we do not want war with China.
China is a good friend. Sa nakaraang administrasyon, downplayed at limited umano ang reported aggression sa West Philippine Sea. From 2016 to 2022, 3 insidente lamang ang naisa publiko nung nakaraang administrasyon. The first one, of course, was the FB Jimber incident. No? At hindi gobyerno ang nagsapubliko nito. Mga mangingisdang Pilipino mismo ang pumunta sa mga media reporters para ilahad ang kanilang na-experience dito sa pambabangga ng China. No? And ang sabi nga nila, they were left to die. When that news reached to Malacanang, it was downplayed by the government. Kaya ngayon, pinabulaanan ni Tariela ang kritisismong provocative ang taktika nilang i-report ang anumang galaw ng China within the Philippines' exclusive economic zone. Ang importansya raw ng transparency, awareness drive na may bansa gaya ng China na walang respeto sa international law. Dagdag pa ni Tariela, dapat tigilan na ang pagdawit sa Estados Unidos sa territorial dispute ng Pilipinas dahil kahit sino pa man ang umupong US President, walang kinikilalang world power ang China. Ang usapin ng West Philippine Sea goes beyond politics, goes beyond social needs. Ang issue natin dito that is being challenged here is our identity as Filipinos. Ilang beses ko nang sinabi, ang Total naman mga kabayan, yan yung mga sinasabi ni Tariela. Bakit hindi nyo maitaboy? Bakit di kayo lumaban? Diba? Ganun mga kabayan. Total naman napakagaling din naman ng ating kumador mga kabayan. At lagi niya nga, kumbaga pinakikita na tayo binubuli. Ba't tayo pumapayag na binubuli? Bakit hindi nyo, total naman sinasabi nitong mga to mga kabayan na ang China ay talagang kumbaga wala nang sinusunod-sunod na batas at binubuli-buli tayong mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea at pinabumbahan ng tubig. Ha? Bakit hindi pumalag? No? Total naman lagi din naman bida-bida to dito mga kabayan sa mga interview, sa mga social media, dyan sa TV. Ha? Instead na tirahin mo yung vice presidente at yung dating presidente, bakit hindi mo banatan yung mga Chinese? Manguna ka na Tariela na sa ganun ay malaman natin kung talaga bang makakaubra tayo dyan sa ginagawa ng Chinese. At kung yung sinasabi ninyo na mga Amerikano talaga ay susuporta sa atin. Ganon Tariela. 'Di ba mga kabayan? Hindi naman tayo sa no. Diyan kasi sa West Philippine Sea, sa totoo lang, talagang kung sino mga kabayan yung makapangyarihan or may kakayanan mga kabayan, kasi route yan mga kabayan, daan yan, kumbaga commercial route yan, yung lugar na yan ng West Philippine Sea. At ang Chinese mga kabayan ay may kakayanan na i-occupied yan. Kita nyo yung karatig mga kabayan, yung Vietnam, bakit hindi naman sila nagbabanggaan ng Chinese? Diba? Na which is may claim din dyan sa West Philippine Sea. Alam niyo mga kabayan, tayo kasi mga kabayan, hanggang dito lang sa bunganga na to, hanggang dito lang sa pagngangawa ni Tariela na pinakikita yung binubuli tayo. Hindi ba nakakahiya yun mga kabayan? Parang humihingi tayo ng sympathy sa mga karatig bansa natin na tayo binubuli. Na which is alam naman natin mga kabayan ng mga Pilipino, matatapang at kayang lumaban. Bakit hindi na lang lumaban Tariela nang malaman natin kung talagang magaling kang mamuno dyan sa West Philippine Sea na yan na pinaglalaban mo. Diba mga kabayan, hindi yung titirahin mo yung nananahimik na taong wala namang kinalaman dyan, no? Nananahimik na, tapos na yung termino niya, nandun na nga sa daig na pinadala na ninyo. Diba? At yung vice presidente, hindi mo pwedeng i-judge, no? Based sa iyong nakikita, Tariela. Baka hindi mo alam, no? Kaya lang siguro, mga kabayan, nagawa ni PRRDO nung panahon niya, kasi nakita niya na magiging malari Ukraine tayo kung sakali mang magkagulo ang Amerika at ang China. Kaya siguro mga kabayan, mas minabuti ng ating dating Pangulo na sabi nga, di ba't may kasabihan, kung hindi mo kaya, kumampi ka. Ganon mga kabayan. At kung ikay malakas, nakita nyo nung panahon ni PRRD mga kabayan, anong ginawa ni PRRD? Di ba't naging peaceful dyan sa West Philippine Sea? The same time, naging kaibigan niya ang China. Anong ginawa ng China mga kabayan? Kapalit nung pagiging kaibigan natin. Tinutulungan tayo mga kabayan sa mga businesses. Nung pumasok si Bungit mga kabayan, nag-back out lahat yung mga investor ng Chinese. Now which is alam naman natin mga kabayan, ngayon sa buong mundo, ang mga mayayaman ngayon, Chinese mga kabayan. Talo na ang Amerika ngayon mga kabayan, lalo na sa mga high-tech na equipment, no? Lalo na sa pandigma. Yan dapat mga kabayan ng ma-search din, no, ng ating mga kababayan, hindi yung naniniwala tayo sa mga propaganda ng European patungkol sa Chinese. Kung tutuusin mga kabayan, kita nyo ang Australia, saan kumukuha ng mga mamahaling luxury car? Sa China mga kabayan, kung alam nyo yung BYD.
O tuloy natin mga kabayan, sobrang haba na natin sinasabi. Ang ating kalayaan, ang independence natin, utang natin itong lahat sa ating mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay dito. If we're going to remind Filipinos about our historical past, about our sovereignty and fight for independence, naiintindihan ito ng ordinaryong Pilipino. Matatandaan na noong 2024, Apakagaling mga kabayan magpaliwanag ni Tariela, talagang madadala ka mga kabayan. Ay bakit hindi magtigas-tigasan dyan mga kabayan sa West Philippine Sea? Pag binangga ka, banggain mo rin. Pag binomba ka ng tubig, bombahin mo rin, dapat ganon. Pero nakita niyo mga kabayan ng Vietnam, hindi ginaganyan ng mga Chinese. Kung mapapansin niyo mga kabayan, nandun din ang mga barko ng mga Coast Guard ng mga Vietnam. Pero hindi ginaganyan ng mga Chinese. Bakit kaya mga kabayan? So ibig sabihin kaya tayo binubuli dahil weak yung ating pinuno, weak kayong mga nandiyan. Hanggang salita lang kayo at propaganda diyan pinapakita nyo na tayo binubuli ng Chinese. Sos Mariosep mga kabayan. Napakinggan muna natin itong sinasabi ni Atty. Harry Roque patungkol diyan sa apat na judges sa ICC kung ano yung magiging epekto kay Bungit mga kabayan. Malaman natin. Pakinggan nga natin mga kabayan itong sinabi ni Atty. Harry Roque. Nakalimutan ko pong tanongin, But anyway, ang ating pag-uusapan po, mukhang nag-backfire. Itong plano, hindi po mukha. Sigurado ako na nag-backfire itong ginawa ni Marcos Jr. na ipakidnap si Tatay Digong at ipadala dyan sa ICC. Bakit ko naman nasabi yun? Okay? Well, unang-una po kasi, ang nangyari dito ay, ito po, ang ano pala, ang priest na kasama dun sa apat ay si Rene Adelaide Sophie Alipani Ganso na siyang na siyang judge din sa kaso ni Tatay Digong. So tingnan nga natin kung tama. Okay. Now, bakit nag-backfire? Well, alam niyo po kasi, itong EO ni Trump, yan lang po yung latest na ginawa ng Amerika laban sa ICC. Hindi pa po presidente si Trump, nagkaroon na ng batas ang Amerika na nagsasabi na kapag merong Amerikano na lilitisin sa ICC, yan ay dahilan para magdeklara ng gera laban sa Netherlands at lusubin ang The Hague kung saan naroon ang ICC at ang kanyang kulungan. So, ayun nga, tama. Ang judge ni PRRD na na-freeze siya ay si Judge Rene Adelaide Sophie Alipini Gansu na siya po ay taga Benin. Okay? At dati po ay siya naninibayan sa African Commission on Human and People's Rights. So ngayon, wala na siyang bank account, hindi na siya po pwede pumasok ng Amerika at lahat ng kanyang mga accounts kung meron man sa Amerika ay frozen. Now, itong EO nito, gaya ng aking sinabi, ito yung latest lang na ginawa ni Trump para nga iparating ang matinding pagtutol ng Amerika sa kaganapan at mga katungkulan ng ICC. Nung kasi pinag-uusapan yung ICC Rome Statute, sinasabi ng mga Amerikano na teka muna, ang ating batas sa buong mundo ay nagsasabi na hindi po pwede maging kriminal ang isang bagay na walang batas na nagsasabi na isang gawain ay kriminal. At syempre, pag ikaw ay humihingi ng batas, yan ay batas na lokal, hindi yan batas na international. So ang paninindigan ng mga Amerikano, lalong-lalo na kung kriminal ang pananagutan, hindi po pwede magkaroon ng krimen kung walang batas na nagsasabi na yung akto ay kriminal. Nullum crimen nulla poena sine lege ang tawag dyan sa Latin. Now, paano magkakaroon ngayon ng krimen sa international law? Samantalang wala namang kongreso na bumuo ng batas. Now, ang ginawa namang remedyo dyan ay yung batas na nagsasabi na may mga kriminal na bagay-bagay na po pwedeng litisin ng ICC ay pinadaan sa pamamagitan ng tratado. At yun nga po yung Rome Statute of the ICC. Now, mula nung nagtutulo Amerika dyan, talagang lininaw na Amerika na marami siyang alinlangan dyan. Bukod doon sa kawalan ng batas na binuo ng soberenyang mga bansa para parusahan ng mga gawaing dapat ay kriminal, sinasabi rin ng Amerika na makapangyarihan ng prosecutor. Sa Amerika, halal ang attorneys, yung mga attorney generals ng iba't ibang estado, kaya nagkakaroon ng pananagutan. Pero sabi ng mga Amerikano, itong prosecutor nito po pwedeng kasuhan ng isang nakaupong presidente at hindi immune from prosecution ng presidente ngayon, and yet walang pananagutan kasi siya ay halal lamang ng mga miyembro ng estado, hindi ng taong bayan. So kaya nga binuo nila yung pre-trial chamber para makonvince yung mga Amerikano na lahat naman ng gagawin ng pre-trial chamber, kailangan ng prosecutor ay kailangan bigyan ng basbas ng pre-trial chamber. Pero hindi pa rin satisfied ang mga Amerikano dyan dahil alam nila na sila lang ang bansa na mayroong mga sundalo sa lahat ng parte ng daigdig na mayroong kaguluhan, and chances are ang malilitis ng ICC ay yung kanilang kasundaluhan. Kaya nga bumuo sila ng batas na nagsasabi na kapag mayroong Amerikanong linitis ang ICC, sa panadahilan yan para lusubin ng mga Amerikano ang ICC. Yan po yung konteksto kung bakit naman itong si Marcos Jr. ay nagdesisyon pa na ipadala sa ICC si Tatay Digong. Hindi ba niya naisip na kung mga Amerikano at hindi lang si Trump ay mayroong batas na nagsasabi na
dahilan para lusubin ang dahig kapag mayroong Amerikanong nalitis dyan sa ICC na yan, di ba niya naintindihan na kapag siya gumawa ng kahit anong bagay para itaguyod ang gawain ng ICC, yan ay makukonsiderang banta sa seguridad ng mga Amerikano. Kasi kapag ikaw ay nakipagtulungan sa ICC, ibig sabihin yan, ini-endorso mo yung gawain ng ICC. Tama. At in other words, kinukontra mo yung sinasabi ng mga Amerikano na illegal yung gawain ng ICC. Ito ay labag sa soberenya at labag sa karapatang pantao dahil wala naman lokal na batas na nagpaparusa doon sa mga krimen na Kaya pala mga kabayan, no? Kaya pala si Trump, kaya pala si Bungit mga kabayan, tagilid kay Donald Trump, no? Kung makikita nyo, nung pumunta yan doon, mga kabayan, hindi naman pinansin. Unlike nung panahon ni PRRD, mga kabayan, si Trump pa yung lumalapit. Napakalayo mga kabayan. Yan yung sinasabi natin, no? Na gusto nyo dumikit na dumikit sa Amerika, na which is alam naman natin mga kabayan, na tayo ginagamit lang ng mga yan para sa sarili nilang kapakanan mga kabayan. Isipin ninyo ha, sila may issue sila ng West Philippine Sea, ay ng Chinese at saka ng America. May issue silang dalawa ng America at China. Pero mga kabayan, nasan sila? Nandyan sa bansa natin. Syempre, tayo magagamit dyan mga kabayan. Kaya lalong nagagalit sa atin ng mga Chinese. Alam niya, nakaaway na nila alam natin na kaaway ng China ang Amerika. Pero tayo mga kabayan, kinukup-kup natin yung mga sundalong kano. Kaya galit lalo ang Chinese. Ay nakaw, my goodness. linilitis ng ICC. Mm. So akala siguro ni Marcos Jr., palibasa, hindi naman involved ang Amerika sa pagkikidnap kita Digong at pagpapadala sa ICC, hindi makakaapekto dun sa kanyang sipsep kay Trump, yung gawain niyang pangingidnap kita Digong dito nga sa ICC sa dahig. Dapat naisip niya na kung ang mga Amerikano at hindi lang si Trump ay magkakaroon ng batas na lulusubin ang dahig kapag merong Amerikanong linitis, siguro naman dapat naisip niya na kapag siya nakipagtulungan sa ICC, hindi rin siya makakasipsip kay Trump. Tama. At ngayon, yan ang nangyayari. Kahit anong higop sa puwet ni Trump, ng ating ambasador na si Babes Romualdez, Amerika, na makipagkita sana si President Trump kay Junior sa Pilipinas o di naman kaya sa Amerika, hindi nagtagumpay. Kanina lang, narinig ko yung broadcast ni Maharlika. Si Maharlika, maraming puting ahas yan. Hindi nagkakamali yan. Abay, nagwawala na naman ang Lisa Marcos dahil hindi nga nakakuha ng appointment. Paano ka makakakuha ng appointment? Siguro, meron kang sinisinghut nung nagdesisyon ka na ipakidnap na hindi mo nalaman na kapag Amerika may batas na lulusubin ang kahit sino makipagtulungan sa ICC, lulusubin ang dahig kapag naglitis ang ICC na kahit sinong Amerikano, siguro dapat naisip niya kung ikay nasa tamang pag-iisip na kapag ikaw ay gumawa ng kahit anong bagay na magbibigay lehitimo sa mga aksyon ng ICC gaya ng pangingidnap at pagpapadala kay Presidente Duterte sa ICC para litisin, bad ka sa Amerika. Lisa ha? Hindi. O nga mga kabayan, no, kung mapapansin ninyo, no, nung panahon ni PRRD, isipin ninyo, bumisita pa sa Pilipinas, na which is nung panahon ni PRRD, mga kabayan, grabe niyang tuligsain ng Amerika, kung maaalala ninyo, diba? Pero binigyan ng panahon ni Donald Trump, mga kabayan, na bisitahin ang ating bansa. No, nagpakitang gila si Trump mga kabayan sa dating pangulo kay PRRD at nakipag-usap mga kabayan. Kung maaalala ninyo, pumunta pa mismo sa Pilipinas si Trump. At iniimbitahan pa si PRRD mismo papuntang Amerika, pero si Bungit mga kabayan, kalahating taon ang termino, kalahating termino na, hindi man lang mga kabayan makakuha ng appointment. Diba? Yan yung masaklap na pangyayari sa ating bansa. Kahit paanong gawin sip-sip ni Bungit mga kabayan or ng ambasador dyan sa Amerika, ay ayaw nga ni Trump sa mga lingo. Kaya isipin mo yung kaibigan ni Trump mga kabayan, padala mo dyan sa daig. Dyan mo palilitis sa mga dayuhan na which is alam naman natin mga kabayan na ginawa lang ni PRRD yung protocol or yung agenda na yon na war on drugs para lang sa kapakanan ng mga mamamayang sumusunod sa batas mga kabayan. Yan yung hindi maintindihan itong mga tulonggis na singhot na singhot. Mga kabayan, hanggang dito lang muna yung video natin, at alam ko itong mga sinasabi na to ni Tariela, gusto niyang bumango kay Bungit. Kasi alam ninyo mga kabayan, hanggang ngayon lugmok ang trust rating ng ating magaling na Pangulo. At kung mapapansin ninyo mga kabayan, si Auntie Claire hindi na nagsasalita ng mga masasakit dyan sa palasyo. Kung mapapansin ninyo, wala siyang mga tirada mga kabayan, wala siyang mga interview ngayon. Diba? Wala siyang mga sinasabing hindi magaganda, katulad na lang dyan sa impeachment, katulad doon sa mga usaping Duterte. Wala tayong narinig, kaya wala tayo ngayon mga kabayang mga reaksyon sa mga pinagsasabi niya. So anyway, hanggang dito na lang muna mga kabayan yung video natin. Ingat kayo palagi. At syempre, huwag niyo kakalimutang mag-like at mag-share. Magbigay kayo ng inyong comment dyan mga kabayan sa comment section.
kung anong opinion ninyo sa ating mga napag-usapan. At syempre, huwag nyo kalimutang i-subscribe din mga kabayan yung channel ni Kuya Spencer. Nang makabalik din. At yung sa mga hindi nakakaalam mga kabayan, nanonood din dito sa ating channel. Makita ninyo yung bago niyang channel. Kawawa naman si Kuya Spencer. Nagorgoran channel. So, adios muna mga kabayan. See you sa susunod na video. Ingat kayo palagi at adios mga kabayan.